Lakas loob na humarang si Honey sa daraanan ni Jackson. Nanginginig ang kamay niyang iniabot dito ang hawak na maliit na kahon. Napabalot ito sa makulay na papel at may ribbon pa sa gitna. Hi, Sir Jackson. Happy birthday po. Mahina, nahihiya at halos pabulong na sabi ni Honey habang nakalahad ang munti niyang regalo sa binata. Napakunot ang noon ni Jackson at hindi sana siya papansinin. Pero marahan itong siniko ng kaibigang si Rujan. Kaya napipilitan itong tanggapin ang regalo niya. Salamat. Malamig at walang emosyon na tugon ni Jackson bago siya niligpasan na parang walang nangyari. Napako si Honey sa kinatatayuan at awkward na hinawakan ng kamay na nakalahad kay Jackson kanina. Napalunok siya at pilit nang umiti. Kahit ramdam niyang pulang-pula na ang mukha niya sa hiya. Grabe bro, di mo man lang pinansin. Mukhang pinaghandaan pa naman niya yung gift mo. Pabulong na sabi ni Rujan habang sinisiko si Jackson. Pero sapat ang lakas niyon para marinig ni Honey. Ang ganda pa naman ng outfit niya, parang parents na na-late sa PTA meeting. At yung makeup niya, grabe, parang clown. Naghanda yata siya ng kiddie party para sa'yo, tapos binaliwala mo lang. Sayang ang effort niya ah. Napayuko si Honey habang mariing pinisil ang kamay niya. Hiyang-hiya siya at pilit pinipigilan ng sarili na maiyak sa harapan ng maraming tao. Hindi lang regalo ang pinaghandaan niya, dahil nag-ayos din siya at naglagay ng makeup na binili pa niya sa tiyangge. First time niya maglagay ng makeup kaya siguro hindi naging maganda ang kinalabasan nun. Huwag mo na siyang pansinin, Rujan. May mas mahalaga akong inaasahan ngayong gabi. Iritadong tugon ni Jackson. Si Darlene ang tinutukoy mo, no? Sino pa ba? Siya lang naman ang maganda rito. Mabilis at may kumpiyansang sagot ni Jackson, bago tuluyang makalayo sa direksyon ni Honey. Huminga ng malalim si Honey at pinilit ngumiti, kahit parang tinutusok ng karayom ang dibdib niya. Sapat na sa kanyang tinanggap ni Jackson ang regalo niya, kahit napipilitan lang ito. Hindi naman siya umaasang mapansin o magustuhan ni Jackson. Gusto lang niyang ihayag ang nararamdaman niya para dito. Honey, narito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Mahinahong sabi ni Aling Darla habang papalapit sa dalaga. Pasensya na po, Aling Darla. Ibinigay ko lang pong regalo ko kay Sir Jackson. Babalik na rin po ako sa kusina. Mahina at nahihiyang tugon ni Honey habang nakayuko. Ngumiti si Aling Darla at marahang hinaplos ang buhok ni Honey na tila nauunawaan nito ang nararamdaman ng dalaga. Alam ko ang nararamdaman mo para kay Jackson, Iha. Walang masama sa pagmamahal. Pero sana, huwag mong ibigay lahat, lalo na kung masasaktan ka lang. Hindi lahat ng gusto natin ay gusto rin tayo. Matuto ka rin magpahalaga sa sarili mo. 20 anyos ka pa lamang naman, marami ka pang makikilalang lalaki sa mundo. Alam ko naman po na hanggang dito lang talaga ako, Aling Darla. Tanggap ko po na hindi magkakagusto si Sir Jackson sa kasambahay na tulad ko. Pero gusto ko lang pong sulitin ng mga araw habang narito pa ako sa hasyenda. Kapag umalis na po ako, makakalimutan ko na rin si Sir Jackson at ang pagmamahal ko sa kanya. Malungkot ngunit may pagtanggap na tugon ni Honey. Pumayag ka na bang sumama sa daddy mo? Opo, nakiusap po sa akin si Tita Remy na manatili ako sa poder nila. At pag-aaralin daw po nila ako. Excited na rin po ang mga kapatid kong lalaki. Sabi nila magkakaroon raw sila ng ate. Akala ko hindi nila ako matatanggap pero nagkamali po ako. Mabait po ang ikalawang pamilya ni Daddy. Kahit hindi sila naging okay ni Nanay noon, masaya pa rin po ako at may pamilya ako matatakbuhan ngayon. Masaya ako para sa'yo, Iha. At siguradong ganon din ang nanay mo sa kabilang buhay. Siguro, pinapatawad na rin ng nanay mo ang daddy mo sa panloloko sa kanya dahil aalagaan ka na nila. Kailan ba ang alis mo? Sa makalawa po, susunduin po ako rito ni daddy. Kailangan pala nating sulitin ang oras habang magkasama pa tayo. O siya, halika na. Kumain muna tayo bago tayo maging abala sa mga bisita. Sige po. Magkasabay kumain ng hapunan sina Honey at Aling Darla habang nakaupo sa sulok ng kusina. Si Aling Darla ay kaibigan ng kanyang ina at kasamahan sa trabaho bilang kasambahay ng mga kabalyes. Kahit ulila sa ina, nariyan naman si Aling Darla para pansamantalang gumabay sa kanya. Sapat na yon para hindi niya maramdaman na nag-iisa siya. At ngayon ay makakasama na niya ang ikalawang pamilya ng daddy niya. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik na sila sa trabaho. Marami ang dumating na mga bisita sa ika-24 na kaarawan ni Jackson. Kaya't halos dumupaypay ang mga balikat nila sa sobrang pagod. Mag-uumaga na natapos ang selebrasyon. Abala sa pagpupunas ng mesa si Honey nang lumapit si Aling Darla sa kanya.
Honey, pakisuyo naman, pakitapon ng mga basura sa labas. Wika nito na halatang pagod na rin. Sige po, ako na bahala riyan. Iniwan niya ang ginagawa at mabilis na inipon ng mga basura sa itim na supot. Inangat niya ang mga plastik gamit ang dalawang kamay. Napangiwi siya nang malanghap ang masangsang na amoy habang naglalakad palabas ng gate. Pero tiniis niya yon hanggang makarating sa tambakan. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga plastik at inayos pa niya ang pagkakasalansan niyon. May isa sa mga plastik ang nabuksan at nagkalat ang laman niyon. Mabilis siyang lumuhod at sinimulang pulutin isa-isa ang mga kumalat na basura. Ano ba yan? Hindi man lang inayos ang pagkakabuhol. Inis na bulong niya. Napahinto si Honey nang makita ang pamilyar na kahon na may ribbon sa may nagkalat na basura. Yun ang regalong ibinigay niya kay Jackson. Nakatupi pa rin ang simpleng wrapper na pinaghirapan niyang ayusin. Halatang hindi pa yun nabubuksan. Hindi man lang niya binuksan ang regalo ko. Pinag-ipunan ko pa naman ang relong to para ibigay sa kanya. Bulong niya, habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata niya. Dahan-dahan niyang iniligay ang kahon sa bulsa niya. Paulit-ulit siyang huminga ng malalim para sandaling mawala ang kirot sa puso niya. Tumingin pa siya sa itaas para pigilan ang pagtulo ng mga luha niya. Pero hindi niya yun napigil at kusang humalagpo sa mga mata niya. Mabilis niyang pinahid ng braso ang pisngi niya. Ano ba? Bakit ka umiiyak? Kasalanan mo naman eh. Alam mong hindi ka niya mahal pero makulit ka. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Sermon niya sa sarili habang humihikbi. Nanatili pa ng ilang minuto si Honey sa labas ng mansyon. Nang maayos na ang kanyang pakiramdam, bumalik na siya sa loob. Pagbalik sa kusina, nagulat siya nang makita si Jackson. Nakatayo ito sa may pintuan habang nakasampay ang coat sa balikat at nasa bulsa ng pantalon ng isang kamay. Namumungay ang mga mata nito, tanda ng kalasingan at waring may hinihintay ito roon. Sir Jackson, may kailangan ka po ba? Tanong niya na halos hindi makatingin sa binata. Hindi sumagot si Jackson. Sa halip, mabilis itong lumapit sa kanya. Nagulat siya nang mahigpit nitong hawakan ng braso niya at hinila palayo. Pinakawalan lang siya nito nang makarating sa madilim at tahimik na bahagi ng bakuran sa likod ng mansyon. Halos matumba si Honey pero nagulat siya nang marahas siyang halikan ni Jackson sa labi. Nagpumiglas siya pero likas na malakas ang binata. Idiniin nito ang pagkakahawak sa batok at likuran niya para hindi siya makawala. Naramdaman niya ang paghapdi ng labi niya nang kagatin yun ni Jackson. Wala siyang kalaban-laban at tanging pagluha na lamang ang nagawa niya. Tama na, please. Pakiusap niya nang lumipat ang halik nito sa leeg niya. Tila nagising si Jackson at bahagya itong natigilan habang nakasubsob ang muka sa leeg niya. Akala ni Honey ay tinubuan ito ng konsensya, pero nanlamig siya nang pakawalan nito. Ito ang gusto mo, hindi ba, Honey? Malamig at nangiinsultong tanong ni Jackson. Nanliit ang pakiramdam niya sa paraan ng tingin ni Jackson. Pakiramdam niya ay isang mababang uri ng babae ang tingin nito sa kanya. Mali ang iniisip mo, Sir Jackson. Mali? Ito ang dahilan kaya hindi mo ako tinitigilan, di ba? Makikiusap lang sana ako sa iyo, Honey. Itigil mo na yung kahahabol mo sa akin. Napatitig si Honey kay Jackson. Kitang-kita niya ang pagkadisgusto nito habang nakatingin sa kanya, na para bang nandidiri ito sa presensya niya. Alam kong mahal mo ako, pero hindi kita magugustuhan kahit kailan. Huwag ka na mag-effort dahil kahit anong ayos mo at kahit ilang regalo pang ibigay mo, walang kwenta yan sa akin. Walang silbi mga ginagawa mo dahil hindi ikaw ang babaeng mahal ko. Hinawakan ni Honey ang sariling mga kamay nang manginig yon sa halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Mahina ang loob niya para sumagot at ipagtanggol ang sarili. Durog na durog siya sa mga binibitiwang salita ni Jackson, pero wala siyang magagawa kundi tanggapin yon. Alam mo bang tinutokso na ako ng mga kaibigan ko dahil sa'yo? Maging si Darlene na babaeng mahal ko, hindi pa ako sinasagot kasi umaaligid ka. Naiinis siya sa ideyang kasambahay lamang ang karibal niya sa akin. Ikaw ang sagabal sa lahat, Honey. Kailan ka ba mawawala sa landas ko? Gustong-gusto na kitang palayasin sa hasyenda pero hindi ko magawa. Alam mo kung bakit? Nahihiya ako kay Yaya Karing na nag-alaga sa akin simula pagkabata. Kung hindi dahil sa nanay mo, matagal ka nang wala rito. Pinahid ni Honey ang tumulong luha sa pisngi niya. Ginawa niya ang lahat para pigilan ng pag-iyak nang salubungin niya ang malamig na tingin ni Jackson. Huwag ka nang mag-alala, Sir Jackson. Bukas na bukas din iaalis na po ako sa Hacienda Caballes para matahimik ka na. Hindi ka na mahihiya sa mga kaibigan mo at sa babaeng mahal mo.
Hindi mo na rin po ako makikita kahit kailan. Saka para sabihin ko po sa'yo, hindi ko pinagsisiksikan ng sarili ko sa'yo. Kaya walang dahilan para maapektuhan ka sa presensya ko. Oo, kasambahay lang ako, pero humahanga lang naman po ako sa'yo. Hanggang dun lang yun. Alam ko kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Pwede mo namang sabihin sa mga kaibigan mo at sa babaeng mahal mo na wala lang ako. Pero bakit hindi mo ginagawa? Sumabog na ang kinikimkim niyang sama ng loob, kaya sinabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin sa binata. Tahimik lang siyang tinitigan ni Jackson at tahimik din siyang tumalikod dito. Bitbit niya ang sakit sa dibdib at ang regalong hindi man lang binuksan nito. Samantala, pag alis ni Honey, binalot ng konsensya si Jackson sa ginawa at sa mga binitiwan niyang salita. Hindi niya intensyong saktan si Honey. Nadala lang siya sa sinasabi ng mga kaibigan niya. Natatakot siyang magkatotoo ang sinasabi ng mga ito na baka tuluyan siyang mahulog sa dalaga. Ayaw niyang mangyari yon dahil mababahiran ng masama ang reputasyon ng pamilya niya. Isang kahihiyan para sa kabalyes ang umibig sa hindi nila kalebel ng pamumuhay. Lalo na kung isang kasambahay na tulad ni Honey ang iibigin niya. I'm sorry, Honey. I didn't mean to hurt you. Wala lang akong pagpipilian ngayon kundi itaboy ka. Alam kong masasaktan ka rin kapag nagpatuloy pa to. Bulong niya na napahawak sa labi. Nararamdaman pa rin niya ang init ng halik na pinagsaluhan nila. Marahil dala lamang ng ala kaya nagawa niyang halikan si Honey. Pero inaamin niyang nanggigil siya sa labi nito at hindi napigil ang kagatin yon. Malambot yon at nakakaadik. Kung hindi niya narinig ang paghikbi at pakiusap ni Honey, baka patuloy pa rin siya sa ginagawang paghalik dito. At humantong yon sa bagay na alam niyang pagsisisihan niya sa huli dahil masasaktan niya si Honey. Mabilis pinilig ni Jackson ang ulo. Kung ano-ano ang iniisip ko. Inaantok na siguro ako. Sana to pa rin ni Honey ang sinabi niya dahil baka ako ang kauna-unahang kabalyes na sisira sa reputasyon ng pamilya ko. Babalik na sana si Jackson sa loob ng mansyon nang may naalala siya. Shit! Yung regalo ni Honey. Kailangan kong hanapin. Nagtungo siya sa tambakan ng mga basura at binuksan ng plastik kung saan niya inilagay ang regalo. Wala sa plano niya ang itapon yun, pero pinaghinalaan siya ni Darlene. Iniisip nito na may gusto rin siya kay Honey, kaya tinanggap niya ang regalo. Pinapahalagahan niya si Honey pero mas mahalaga si Darlene sa kanya ngayon. Ayaw niyang mapahiya sa babaeng gusto niya, kaya itinapon niya ang regalo sa mismong harapan ni Darlene, pero dismayado siyang hindi na yun nakita sa tambak ng mga basura. Nang sumunod na araw, hindi na nakita ni Jackson si Honey sa Hacienda Caballes. Natuwa naman siya. At ilang araw rin pag-alis ni Honey ay sinagot na siya ni Darlene. Para siyang nanalo sa loto dahil aprobado ng parehong pamilya ang relasyon nilang dalawa. Mabilis na lumipas sa mga taon at tumagal sila ng 8 taon. Pero parang switch ng ilaw ang relasyon nila ni Darlene. Minsan on at madalas ay off. Babe, ano na naman bang problema at gusto mo makipaghiwalay sa akin? Alikagang sabi ni Jackson sa sarili habang nagmamaneho sa kalagitnaan ng gabi. Nakipag-break na naman si Darlene sa kanya at pupuntahan niya ang nobya sa kondo nito sa Maynila para makipag-ayos. Tatanungin na rin niya ito kung ano ang problema. Sa pagkakaalam niya, wala naman siyang ginawang kasalanan dito. Natanggap na lang niya ang message nito na break na sila. Pero walang rason at hindi rin ito sumasagot sa call at message niya. Dahil focus ang isip ni Jackson sa nobya, hindi niya namalayang lumampas na siya ng speed limit. Kung kasal ang gusto mo para mapanatag ka, gagawin ko. Papakasalan kita kahit paulit-ulit ka makipag-break sa akin. Bulong niya habang mariing hawak ang manibela. Walang kaide-ideya si Jackson na may inilatag na checkpoint sa dinadaanan niyang kalsada. Medyo madilim sa highway at wala rin siyang pakialam sa mga signboard na nakalatag doon. Ang nasa isip lang niya ay si Darlene. Napansin na lang niya ang police motorcycle sa tabi ng sasakyan niya. Sunod-sunod itong bumosina at pinapatigil siya. Tumigil si Jackson sa gilid ng highway at ibinaba niya lamang ang bintana ng sasakyan. Anong problema, officer? Tanong niya na may halong inis. Sir, may violation po kayo. Overspeeding at hindi kayo tumigil sa checkpoint. Malamig na sabi ng pulis na babae na nakasakay sa motorsiklo. Naka-helmet ito at naka-face shield kaya hindi niya makita ang mukha nito. Bumuntong hininga si Jackson. Ayaw na niyang pahabain ng nangyari kaya nagpakumbaba na lang siya. Sorry, officer. May pinagdadaanan lang ako at hindi ko napansin ang checkpoint. Ano bang kailangan kong gawin para matapos na to? Nagmamadali kasi ako. Paliwanag at tanong na rin niya. Naiintindihan ko, sir. Lisensya niyo po.
Inabot niya rito ang lisensya. Mabilis lang yung pinasadahan ng pulis. Sa presinto na lang po natin ito pag-usapan para maayos na rin po natin ang report at makapag-settle kayo ng fines. Sumunod na lang po kayo sa akin. Sige. Walang nagawa si Jackson kundi sundan ng motorsiklo papuntang presinto. Pagdating sa istasyon, pinaupo si Jackson sa harap ng desk habang inaayos ang dokumento ng kanyang violation. Bagsak ang balikat niya, hawak pa rin ng cellphone at umaasang sasagot si Darlene sa paulit-ulit niyang pagtawag. Pero wala pa ring sagot mula rito. Magandang gabi po, sir. Ako na rin po ang mag-aayos para i-process ang violations nyo. Profesional at malamig na sabi ng babae. Saglit siyang napatingin sa mukha nito. Ito rin ang babaeng opisyal na humabol sa kanya kanina gamit ang motorsiklo. Wala na tong helmet, maayos ang postura at may hawak na tablet. Name niyo po ay Jackson Caballes? Tanong nito na nakatingin sa hawak na tablet. Yes. Sandali itong tumingin sa kanya. Pero bumalik agad ang mga mata sa tablet. Jackson Caballes, pakicheck pa ng spelling at ng iba pang detalye. Wika ng pulis bago itinutok ang screen ng tablet sa kanya para kumpirmahin ang pangalan niya na nasa lisensya. Tiningnan niya ang detalyeng nakasulat sa tablet. Okay naman. Sagot niya na medyo wala sa sarili. Napako na ang tingin niya sa babaeng pulis. Kalmado ito, diretso makatingin, at iniisip niya kung saan nakita ang pamilyar na babae. Nahuli po kayong overspeeding at failure to stop sa checkpoint, sir. Ang total penalty ay ipapasa po namin para sa settlement. Pwede pong bayaran sa LTO or online. Tumango lang si Jackson, pero hindi na niya naririnig ang iba pang sinasabi nito. Hindi dahil wala siyang pakialam sa multa, kundi dahil unti-unti nang nabubuo sa isipan niya ang mukha ng babae sa harapan niya. Isang realisasyon ang nagpabili sa tibok ng puso niya. Si Honey ba to? Napatingin siya sa uniformeng suot ng pulis. Nakita niya ang Police Inspector Jacinto sa nameplate nito. Saglit siyang natigilan. Kumpirmado. Si Honey Jacinto nga ang babaeng kaharap niya. Ibang-iba na ito sa Honey na kilala niya. Wala na ang dating simpleng anak ng kasambahay. Ang dating mahiyain at clumsy na dalagang halos hindi makatingin ng diretso sa kanya noon. Naglaho na ang mahinang figura ni Honey Jacinto. Sa halip, isa na itong profesional, may maayos na postura, at maotoridad ang boses. Napakaganda ng Honey sa harapan niya ngayon, at hindi niya rin maikakaila ang kaseksihan nito sa kulay asul na uniforme. Sir? Tanong ni Honey nang mapansing tulala siya. Sorry. Ano palang sinasabi mo, officer? Tanong ni Jackson na hindi inaalis ang tingin sa mukha ng dalaga. Masyado siyang namangha sa pagbabago ni Honey ngayon. Ngumiti lang ng tipid si Honey. Tulad ng ginagawa ng mga pulis sa sinumang violator. Walang emosyon, walang pagkilala, at walang pakialam sa presensya niya. Marahil binago ito ng 8 taon na hindi sila nakita. May kopya po kayo ng lisensya at rehistro, sir? Tanong nito habang nakalahad ang kamay. Nagmamadaling inabot ni Jackson ang mga papeles na nakalagay sa wallet niya. Pero hindi pa rin niya mapigil ang sarili na magtanong. Hindi mo ba ako naaalala? Napatingin saglit si Honey sa kanya, pero muli itong tumingin sa tablet. Pasensya na po, sir. Marami na po akong hinuli sa buong taon. Hindi po ako ganun kahusay sa mga muka. Nakaramdam ng pagkadismaya si Jackson. Hindi niya alam kung bakit pero may bahagyang kirot sa dibdib niya. Hindi mo na naaalala ang Hacienda Caballes? Napatigil sa pagpindot si Honey. Tumingin to sa kanya at bahagyang kumunot ang noo. Maya-maya ay ngumiti ito. Ikaw ba yan, Sir Jackson? Akala ko kapangalan mo lang. Pasensya na kung hindi kita nakilala agad. Ang laki kasi ng pinagbago mo. Anyway, balik po tayo tungkol sa penalty mo. Para matapos na to at makauwi na kayo. Baliwala nitong sabi at muling tumingin sa tablet. Sure. Tipid niyang sabi. Sa sandaling yon, nawala sa isip ni Jackson si Darlene. Wala na ang mga away nila, ang drama nila, ang paulit-ulit na habulan at paghihiwalay. Ang naiwan na lang sa isip niya ay ang tanong kung anong nangyari kay Honey Jacinto na kilala niya para magbago ito ng ganito. Isang pagbabagong hindi niya inaasahang pupukaw sa interes niya. Isang gabi sa private villa ni Don Ernesto na nakatago sa pinakaloob na bahagi ng kakahuyan, isang police van ang huminto sa harap ng gate. Bumaba agad ng mga operatiba, pawang seryoso, armado at nakasuot ng tactical gear. Napapaligiran ang villa ng makakapal na puno ng akasya at mahahabang hilera ng kawayan.
na parang natural na pader sa bakuran. Nakafocus ang tingin ni Honey sa malaking gate habang naglalakad sa gravel driveway. Nakasabit sa leeg ang kanyang PNP ID habang hawak ang warrant of arrest para sa matanda. Police Inspector Jacinto, PNP Anti-Smuggling Division. Malamig niyang sabi habang kinakausap ang security guard na humarang sa kanya. May dala akong warrant of arrest laban kay Don Ernesto Caballes. Pwede ba kaming pumasok? Napalunok ang gwardya sa mga otoridad niyang boses, pero hindi pa rin ito binubuksan ng gate. Pasensya na ma'am, hindi po pwedeng basta-basta. Section 6, Rule 113 ng Revised Rules of Criminal Procedure. Seryoso niyang putol sa sasabihin ng guard. May karapatan kaming pumasok at arestuhin ng isang taong may warrant kahit walang pahintulot ng may-ari ng bahay. Kung pipigilan mo ko, pwede kitang kasuhan ng obstruction of justice at mapipilitan kaming pumasok gamit ang dahas. It's either bubuksan mo ang gate o mapipilitan kaming sirain yan. Maotoridad niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ng guard sa takot. Hindi na ito nakapagsalita pa at walang nagawa kundi buksan ng gate. Bumaling si Honey sa mga kasama niya. Team, secure the perimeter. Bantayan ang lahat ng exit points. Gate, likuran, service roads. Walang makakalusot. Move! Utos niya sa malamig na tinig. Agad nagsigalawan ng mga pulis at nagkalat sa paligid ng villa habang si Honey ay pumasok sa loob hawak pa rin ang warrant. Kakapasok pa lang ng team sa main hallway nang marinig ni Honey ang sigaw ng isa niyang kasama sa suot na earpiece. Target is on the move. East wing. Repeat, east wing. Saad ng boses sa earpiece kasunod ng putukan sa kabilang direksyon ng villa. Tumakbo si Honey patungo sa east wing, ngunit bago niya maabot ang sadyang lugar, 2 armadong lalaki ang humarang sa kanya. Hanggang dito ka na lang, miss. Hindi ka na makakalagpas dito. Maring sabi ng isa na halatang minamaliit siya. Ngumisi si Honey at hindi nagpasindak sa mga lalaki. Hindi niyo ako mapipigilan, mga gunggong. Ganun ah. Tignan natin kung hanggang saan ang yabang mo, Miss Police. Sumugod na mga to sa kanya. Walang takot naman siyang nakipagsabayan. Mabilis siyang umiwas sa unang suntok ng kalaban at agad dumipensa. Tinamaan to sa tagiliran ng suntok niya at sinabayan pa niya ng elbow strike sa punong tenga. Nang bumagsak ang unang kalaban, hinarap naman niya ang isa pa. Mabilis din niya itong napatulog, pero huli na. Natanaw niya si Don Ernesto sa kabilang hallway. May bitbit na maliit na bag at sumakay sa isang SUV na nakahanda sa labas. Umarangkada ang sasakyan at binangga ang kawayan na bakod na mabilis na sira. Mukhang yun ang sikretong daan ni Don Ernesto para tumakas. Tumakbo si Honey palabas ng private villa habang tinatanaw ang papalayong SUV ni Don Ernesto. Target is fleeing in a vehicle. Start pursuing now! Sigaw niya sa earpiece, pero putol-putol na ingay ang sumagot sa kanya. Mahina ang signal sa lugar at mukhang abala ang mga kasama niya sa mga kalaban sa kabilang bahagi ng villa. Shit! Hindi siya maaaring makatakas. Desperado niyang sabi. Mabilis siyang lumingalinga sa paligid. Eksakto naman ang pagdaan ng isang pick-up truck. Walang pagdadalawang isip niyang hinarang ang sasakyan habang hawak ang kanyang ID. Stop! PNP! Matigas niyang sigaw. Huminto ang sasakyan at bumukas ang bintana niyon. Bahagyang nagulat si Honey nang makitang si Jackson ang nagmamaneho. Hindi siya nagpakita ng emosyon. Bagkus, mabilis siyang sumampa sa shotgun seat. Drive! Sundan mo yung SUV na umalis. Nagmamadali niyang utos sa malamig na tono. Teka, ano bang nangyayari? Bakit bigla-biglang sumugod dito mga pulis? Huwag nang maraming tanong. Magmaneho ka na. Bilis! Naiinis niyang sabi. Karapatan ko naman sigurong malaman ang nangyayari dito, di ba, Miss Officer? Nakitulog lang ako sa villa ng uncle ko pero nagkaputukan na. Nagulo ang akala ko'y tahimik na paligid sa lugar na to. Ngayong aalis na ako, hinarang mo naman ako at pinapasundan ng sasakyan ng uncle ko. Ano ba talaga nangyayari ha? Naguguluhan itong tanong. So, uncle mo pala ang target namin. Oo, so can you please explain what's happening? Kung gusto mo ng details, mag-file ka na request sa headquarters. Otherwise, shut up and drive. Matigas niyang sagot na hindi man lang lumingon kay Jackson. Samantala, 1 linggo na ang lumipas mula nang huling makaharap ni Jackson si Honey. Pero kasama na naman niya ang dalaga ngayon. Masyado nitong nagulo ang sistema niya nang baliwalain siya sa presinto. At ngayon ay himalang sinusunod niya ang utos nito. Hinahabol nila ang SUV ng uncle niya at wala siyang ideya kung bakit.
Nakituloy lang siya sa villa para sandaling lumayo sa ingay ng syudad at para makarecover sa pambabaliwala ni Darlene sa kanya. Pero nagulo ni Honey ang katahimikang gusto niya. Bilisan mo! Hindi siya pwedeng makalayo! Binilisan ni Jackson ang pagmamaneho, pero nagulat siya nang buksan ni Honey ang bintana ng sasakyan. Honey, anong gagawin mo? Kinakabahan niyang tanong. Nag-aalala siya na baka mahulog to, pero hindi siya pinansin ni Honey. Sa halip, binunot nito ang service pistol at inilabas ang kalahati ng katawan sa bintana. Matatag ang posisyon nitong inasinta ang SUV. Honey, delikadong gagawin mo. Hinila niya ang tactical vest ni Honey para ibalik ito sa loob ng sasakyan. Galit naman tong bumaling sa kanya. Alam kong delikado pero trabaho ko to. At huwag mo kong pigilan kung ayaw mong madamay ka sa kalokohan ng uncle mo. Just drive. Wala akong alam sa ginagawa ni uncle pero nag-aalala ako sa'yo. Bakit kasi ganitong trabaho ang pinili mo? Pwede ka naman sa office lang pero bakit sa ganitong field pa? Baka mapahama ka. Sa tingin mo ba pareho pa rin ako na dati? Mahina at lampa? Pwes nagkakamali ka. Hindi na ako ang dating Honey na kilala mo. At huwag ka makialam sa buhay ko. Ituwid mo lang ang pagmamaneho para magawa ko ng maayos ang trabaho ko. Tinabig ni Honey ang kamay niya at muli nitong inilabas ang kalahati ng katawan sa bintana. Napalunok na lang si Jackson sa kaba. Mas nag-aalala siya sa kaligtasan ni Honey kaysa sa uncle niya. Mas matagal niyang nakasama si Honey dahil halos magkasabay silang lumaki sa hasyenda. Pero ang uncle niya, sa family gatherings lang niya nakikita. Katunayan, ngayon lang siya nakituloy sa villa nito. Steady lang, Jackson! Sigaw ni Honey. Nag-focus siya sa pagmamaneho. Nagtataka rin siya sa sarili kung bakit mas kinakabahan pa siya ngayon kaysa kay Honey. Nagpakawala ng putok ang babaeng palaban. Tumama yun sa likurang gulong ng SUV. Gumewang ang sasakyan ni Don Ernesto, pero nagawa nitong lumiko papasok sa makitid na daang puno ng halaman. Bumalik si Honey sa loob ng truck, malalim ang paghinga at halata ang inis. Sundan mo! Utos nito. Walang salitang sumunod si Jackson at ipinasok ang truck sa masikip at malubak na daan na natatabunan ng damo at palumpong. Pagkalipas ng ilang minuto nilang pagsunod, nakita nilang nakahinto ang SUV. Itigil mo! Huminto si Jackson. Agad namang bumaba si Honey na sinundan niya. Bukas ang driver's side ng SUV. Wala na roon ang uncle niya at ang driver nito. Kinuha ni Honey ang flashlight at inilawan ng paligid. Nakita nilang may bakas ng tapak pababa sa damuhan patungo sa ilog at isang bangka ang dinadala ng agos palayo. Pwisit, nakatakas pa. May exit trail pala rito ang matandang yun. Sa pinapakita nitong galit, sa tingin ni Jackson ay malaking problema ang kakaharapin nito sa pagtakas ng uncle niya. Kinabukasan, maagang sermon ang natanggap ni Honey sa superior niya tungkol sa failed mission na ginawa ng team niya kagabi. Inspector Jacinto, 2 linggo natin pinlano to. We had a solid lead, and he slipped right through your fingers. Sinayang mong pagkakataon para mahuli si Don Ernesto Caballes. Ngayon, saan natin nahanapin ang matandang yun? Galit na sigaw ng superior officer bago ibinagsak ang folder sa mesa. Alam kong nagkulang ako sa misyon, sir. Hindi ko naman po binitiwan ng paghabol, pero hindi ko po inaasahan na may exit trail pala si Don Ernesto sa mismong lupain niya. Hindi lang habulan ng trabaho natin, Jacinto. Intelligence, anticipation. Alam ko matapang ka pero minsan mas kailangan ng utak kaysa tapang. Isang malaking oportunidad ang nasayang. Gawan mo to ng paraan. Huliin mo si Don Ernesto para matuldukan ng operasyon ng firearm syndicate na pinamumunuan niya. Kasama ang smuggling ng illegal na armas, falsification of shipping manifest, at paggamit ng underground network para makalusot sa customs. Maraming inosenteng mapapahama kapag hindi natin nahuli si Don Ernesto. Noted, sir. Bigyan mo ako ng magandang balita within a week. Kung hindi, tatanggalin kita sa assignment na to. Dismissed. Sumaludo si Honey sa superior bago kunin ang folder at lumabas ng opisina. Tahimik siyang naglalakad sa hallway ng presinto. Seryoso at mariin ang titig. Nag-iinit ang ulo niya sa nangyari, kaya isang lugar ang pinuntahan niya para makapag-relax sandali. Nagtungo siya sa isang coffee shop malapit sa presinto. Cozy pero modern ang design ng shop. May musikang tumutugtog sa background na nakadadagdag sa pagre-relax niya. Nakaupo siya sa dulong mesa ng coffee shop habang umiinom sa take-out cup ng cold coffee niya at tinititigan ang folder ng target niyang si Don Ernesto Caballes.
Mailap ka pa sa palos, Don Ernesto. Bulong niya. Habang nagpapalipas ng sama ng loob, nakita ni Honey ang bagong pasok na customer ng coffee shop. Shit, siya na naman. Bulong niya nang makita si Jackson. Umakto siyang baliwala lamang ang nakaraan sa harapan nito, pero hindi nakakalimot ang puso niya. Nasaktan siya at ginawa niyang inspirasyon ang sakit para baguhin ang sarili niya. Salamat sa bago niyang pamilya dahil suportado siya ng mga ito at tinulungan na magbagong buhay. Malaking bagay din ang kanyang propesyon para mawala ang dating Honey. Pero tila bumalik siya sa nakaraan nang muling mag-cruise ang landas nila ni Jackson. Nagiging mahina na naman ang puso niya sa presensya ng binata. Pinangako pa naman niya noon nakakalimutan na to. Sa daming coffee shop na nagkalat sa bansa, bakit dito pa niya napiling pumunta? Inangat ni Honey ang folder para takpan ang mukha niya nang umupo si Jackson sa table sa kabilang gilid. Hawak ang cellphone nito. Mukhang may hinihintay ito sa coffee shop. Ilang sandali pa ay napansin niya ang pag-aliwalas ng mukha ni Jackson habang nakatingin sa entrance ng coffee shop. Nakita niya ang pagpasok ng 3 babae at agad niyang nakilala ang nangunguna sa mga ito. Si Darlene. Alam niyo ba, girls? Ani Darlene sabay flip ng buhok. Hindi pa nito napapansin si Jackson sa loob ng coffee shop. Tawang-tawa talaga ako sa lalaking yon. Kahit ilang beses ko na siyang iwan, balik pa rin ang balik. Alam niyo ba last week lang may dalang bulaklak at chocolate sa kondo ko. Halos magmakaawa para lang balikan ko. Parang aso, di ba? Nagtawanan ang mga kasama ni Darlene. Napahinto naman si Jackson sa tangkang paglapit sa babae. Umupo ulit ito habang nakatingin sa mga to. Kawawa naman, ano ba kasing dog food ang pinakain mo kay Jackson at sobrang loyal sa'yo, Darlene? Tanong ng isa sabay tawa. Sapat na ang beauty ko para gumapang siya pabalik sa akin. Kontrolado ko siya, no? Ang sabi pa nga niya, ready na raw siyang pakasalan ako. Ay nako, as if naman, I'm not ready to be Mrs. Caballes. Hindi si Jackson ang nakikita kong kasama sa future ko, no? Okay na ako na paglaruan siya para mabaliw siya ng tuluyan sa akin. Nang sa ganon, susundin niya lahat ng inuutos ko. Di ba ang brilliant? Napailing na lang si Honey. Base sa narinig niya, magkasintahan sina Jackson at Darlene. Pero mukhang hindi maayos ang relasyon ng dalawa. Pinagpatuloy na lang niya ang pag-inom ng kape, pero muntik na niyang maibuga ang iniinom nang marinig ang boses ni Jackson. Honey. Inangat niya ang tingin sa lalaki at nakitang palapit ito sa mesa niya. Akala niya nakapagtago na siya rito, pero nakita pala siya nito. Paglapit ni Jackson, agad siya nitong niyakap. Nasubsob ang mukha niya sa matipuno nitong dibdib. Muntika na niyang sinapak si Jackson pero natigilan siya sa nakikiusap nitong boses. I'm sorry, honey, but please help me on this one. Umarte ka lang na girlfriend ko sa harapan ni Darlene. Please, I'll do everything para suklian ang gagawin mo ngayon. Bulong nitong nakikiusap. Kaagad gumana ang isip ni Honey. Tutulungan niya si Jackson at sigurado siyang magagamit niya rin ang binata sa assignment niya. Lalo pat kamag-anak nito si Don Ernesto. Okay, I will go with the flow. Pinakawalan siya ni Jackson, pero hindi niya inaasahan ang mabilis nitong paghalik sa gilid ng labi niya bago umupo sa tabi niya. Matamis itong umiti na parang wala roon si Darlene. Namiss kita, honey. Bakit ngayon ko lang nagpakita sa akin? Matagal na kitang hinihintay dahil gusto kong ituloy ang naudlot natin pagmamahalan. Nagsisi ako kung bakit pinakawalan pa kita noon. Pero handa na ako ngayon. Ipaglalaban ko ang pagmamahalan natin lalo pat single na ako. Kulang na lang ay umangat ang kilay ni Honey sa madamdaming linya ni Jackson. Kung siya pa ang dating Honey, baka mahimatay na siya sa kilig. Pero ibang Honey na ang kaharap nito ngayon. Kaya na rin niyang makipagsabayan sa pag-arte nito. Babe, I've been dreaming about this. Ang makasama kang muli habang iniinom ko ang lahat ng klase ng kape sa mundo. Pero alam mo, mas masarap kang higupin kaysa sa kapeng to. Kinagat ni Honey ang straw ng kanyang takeout cup while looking directly into Jackson's eyes. Napanganga si Jackson. May bahid ng gulat ang mga mata nito, pero nagpipigil ng ngiti. I'm willing to be your coffee night and day, hon. Kahit alam kong delikado. Nakaka-addict kasi ako, ang kape, lalo na kung matapang at mainit-init pa. Don't worry, sanay na ako sa mga bagay na pwedeng makasira ng buhay. Nantulog ko. Hindi nagpapatalo niyang sabi bago humigop ng kape at ibinaba yun sa mesa. Good,
Kasi hindi ko hahayaan na matulog ka agad kapag kasama mo ako. Sisiguraduhin kong gising na gising ka sa kapeng titimplahin ko para sa'yo. Ani Jackson, nakatuon pa rin ang mga mata nito sa kanya. Natigilan si Honey. Lumalalim na ang usapan nilang corny at parang hindi na kape ang tinutukoy nilang dalawa. Pero pinanindigan pa rin niya ang pag-arte. You sound so sure na matutulog tayo ng magkasama, babe. Hindi pa nga tayo kinakasal eh. Ang advance mo naman masyado. Sigurado ako na mangyayari yun, hon. Sagot ni Jackson. Unti-unting yumuko palapit sa kanya. Because I won't let go of the girl I love. That will surely keep me up every night. Halos pabulong nitong sabi na parang nangaakit. May bago naman pala, Darlene. Akala ko ba ikaw lang ang babae sa buhay ni Jackson? Pabirong sabi ng kasama ni Darlene. Nakuha na nila ang atensyon ng grupo. Tumingin si Honey kay Darlene. Pulang-pula ang mukha nito na parang napahiya sa mga kasama at masama ang tingin sa kanya. Jackson, what's the meaning of this? Niloloko mo ba ako, ha? Sigaw ni Darlene. Umayos ng upo si Jackson na tila baliwala ang iskandalong ginagawa ni Darlene at seryoso itong lumingon sa babae. We broke up a week ago, Darlene. Remember? Hindi naman siguro masama kung hahanap ako ng iba. Lalo na ngayong nakita ko ulit si Honey at narealize ko kung gaano ko pala siya kamahal. Walang buhay na sabi ni Jackson. Lumapit sa kanila si Darlene. Halatang pinipigil ko mawala ang emosyon. You said you love me. Did you even mean it, ha? Or were you just using me para makamove on? At ngayong nakita na ulit kayo ng babae niyan, babaliwalain mo na ako? Itatapon mo na lang ang mga taon na pinagsamahan natin? Ang bilis mo namang makalimot, Jackson. Sambat ni Darlene na parang ito ang niloko ni Jackson. Umiwas ng tingin ng lalaki kay Darlene. Nakita ni Honey ang sakit na bumalatay sa mga mata nito nang tumingin sa kanya. Mahal nito si Darlene. Sigurado siya roon. Pero tinalo ito ng pride. Harap-harapang inapakan ni Darlene ang pagkatao nito at narinig yun mismo ni Jackson. Sa tingin niya, ito na lang ang paraan ni Jackson para makabawi sa pagkapahiya. Ang kumuha ng acting girlfriend sa harapan ng ex nito. Bumuntong hininga si Honey bago tumayo. Nakangiti niyang hinarap si Darlene. Who are you, miss? Bakit sinasabihan mo ng ganyan ng boyfriend ko? What? Boyfriend? Ako ang girlfriend ni Jackson. Ex-girlfriend, miss. Sa narinig ko kanina, nakipaghiwalay ka sa kanya. Actually, ilang beses na kayo naghiwalay at paulit-ulit kang sinusuyo ni Jackson. Narinig ko pa na sinabihan mo si Jackson na parang loyal na aso at gumagapang pabalik sa'yo sa tuwing nakikipaghiwalay ka. Sinabi mo pa sa mga kasama mo na paraan mo yun para mapasunod mo siya sa mga utos mo. Hindi lang ako nakarinig nun. Lahat kami rito. You know what? Jackson deserves peace of mind. He's too handsome to be treated like a dog. Nasa iyo na ang pagkakataon pero sinayang mo lang. Ngayong nasa akin na siya, hindi ko na siya ibabalik sa'yo. I know his worth and... Sandali siyang napahinto sa salitang gustong kumawala sa bibig niya. Pero itinuloy pa rin niya. I still love him. My love for Jackson never died. At kahit kailan, hindi ko siya ituturing na aso. Pakiramdam ni Honey ay hindi pagpapanggap ang mga sinabi niya. Totoong yun ang laman ng puso niya. Pagkatapos na 8 taon, si Jackson pa rin pala ang nagmamay-ari ng puso niya. Natameme si Darlene. Hindi nito alam kung lalaban pa o lalabas na lang ng coffee shop. Sa huli, umiwas ito ng tingin at piniling umalis na lang. Bumalik naman sa mesa si Honey. Umangat ang isang kilay niya nang makitang ngiting-ngiti si Jackson. Anong meron? Bakit ganyan ang ngiti mo? Tanong ni Honey habang umuupo. You look different now, Honey. And you're interesting. I'm interested now. Bahagyang tumigil si Jackson. Tinititigan siya nito na para bang sinusubukang basahin ang bagong bersyon ng babaeng minsan nitong tinanggihan. What changed you? Dugtong nito. Bahagyang ngumiti si Honey. Sinasalubong na niya ang tingin ni Jackson ngayon. Hindi tulad noon na palagi siyang nakayuko. People change, Jackson. Especially when life gives you a reason to. Maybe I just outgrew the version of myself who waited around for someone who didn't see my worth. And now, I stopped waiting. I started choosing. At ikaw ang pinipili kong gamitin para mahuli si Don Ernesto Jackson. Sa laki ng angkan niyo, kailangan ko ng isang tao para makapasok sa pamilya niyo. Pasasaan ba't matatagpuan ko rin ang matandang yun sa pamamagitan mo? Dugtong niya sa isip habang may ngiting pinaplano.
Umupo ng tuwid si Jackson, pero nanatili ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Bakit ka pumayag umarte na girlfriend kita, honey? Hindi ba't yun ang gusto mo? Mas nakakahiya kung tinanggihan ko yung drama mo sa harapan ng audience mo. Mukhang iiyak ka na kasi. Sagot niya ng walang emosyon. Pero hindi mo na kailangan sakyan yun. Bakit mo ginawa? Bored, na-curious, na-pressure. Pili ka ng dahilan sa mga yun. Kalmadong tugon niya sabay taas ng cup ng kape niya. Pero inagaw yun ni Jackson at uminom doon. Napanganga si Honey sa gulat dahil hindi niya inaasahang gagawin yun ni Jackson. Oh, cold coffee. Nagbago na rin pala ang hilig mo sa kape. Dati-rate gusto mo ang hot coffee with creamer dahil ayaw mo ng mapait. Pero ngayon hindi lang malamig ang kape mo. Mapait na rin. Tuluyan ka na bang nagbago, Honey? Hindi nagpadala si Honey sa lungkot ng boses ni Jackson. Tandang-tanda pa niya kung paano nito dinurog ang puso niya. Baka isa lang tong manipulation para maloko siya. I'm done with my coffee. Sa'yo na yan kung gusto mo. Tumayo si Honey, pero hindi lang ni Jackson ang braso niya at muli siyang napaupo. Hindi sa upuan niya kanina, kundi sa kandungan ng binata. Pinulupot nito ang dalawang braso sa baywang niya at itinukod ang muka sa balikat niya. Ramdam niya ang init ng hininga nito at ang paglapat ng likuran niya sa dibdib nito. Pilit man niyang itago, may epekto pa rin si Jackson sa kanya. Hindi yun maitatago ng mabilis na tibok ng puso niya. Kung ikaw ang Honey na kilala ko noon, baka maniwala pa akong na-pressure ka lang na maging acting girlfriend ko sa harapan ni Darlene. Malaki na ang pinagbago mo, Honey. At kung tama ang hinala ko, may kailangan ka rin sa akin. Tungkol ba to sa uncle ko, Miss Officer? Tamang hinala mo. So pwede mo na ba akong pakawalan? Ayaw mo naman sigurong magbayad ng lamesa at bangko sa shop na to kapag naubos ang pasensya ko, di ba? Marahang tumawa si Jackson, pero pinakawalan din siya nito. Pinapahanga mo ko sa katangian mong yan, Honey. Pwede naman ako makipagtulungan sa'yo. Basta pumayag ka lang na maging acting girlfriend ko hanggang mapaniwala ko si Darlene na hindi na siya ang mahal ko. Papayag ka ba? Fine. Kung gusto mong magkaroon ng acting girlfriend for show, I'm in. Pero mangako kang makikipagtulungan ka sa akin para makita ang uncle mo. Deal? Deal. Inilahad ni Jackson ang isang kamay sa kanya. Tinanggap naman yun ni Honey at nakipagkamay sa lalaki. Pero mabilis din niyang binitiwan nang marahan itong pisilin ng kamay niya. So wala kang pakialam kahit makulong ang uncle mo? Kadugo mo yun. Kung may pananagutan siya sa batas, dapat lang niya yung pagbayaran. Hindi konsentidor ang angka namin sa mga kamag-anak na nagkakasala. Kaya tutulungan kita kapalit ng kasunduan natin. Okay, fair enough. Bago maghiwalay ng landas, nagpalitan muna sila ng contact number kung sakaling may kailangan sila sa isa't isa. Impormasyon tungkol kay Don Ernesto at sa pagiging acting girlfriend ni Honey. Isang umaga, nagising mula sa masarap na tulog si Honey nang mag-vibrate ang cellphone niya sa bedside table. Inis niyang kinuha yon at hindi man lang tumitingin sa caller ID bago sagutin. Hello? Sagot niya, nagralgal pa ang boses dahil sa antok. Good morning, acting girlfriend. How's your sleep? Malambing na bungad ni Jackson sa kabilang linya. Maayos sana kung hindi ka lang istorbo. Puisit ka. Sinira mo ang tulog ko, Jackson. Sigaw niya rito at puputulin na sana ang tawag nang mabilis na nagsalita si Jackson. Sandali, wag mo munang patayin. May good news ako sa'yo. Napamulat si Honey nang marinig ang good news na salita. Ano yon? Interesado niyang tanong na baka tungkol yun sa uncle nito. Ilang araw na lang ang meron siya bago matapos ang deadline ng superior niya. Ikaw na ang hinahanap ko araw-araw at hindi na si Darlene. Namimiss na rin kita, Han. Sagot nito na nagpainit sa ulo niya. Pinatay niya agad ang cellphone at sinubukang bumalik sa pagtulog. Pero hindi na siya dalawin ng antok. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Jackson na namimiss siya nito. Letseng lalaking yun. Ginugulo na naman ang damdamin ko. Nananahimik na ako ng gulo na naman. Hindi yun ang unang beses na tumawag si Jackson sa kanya simula nang makuha nito ang number niya. Minsan, hindi na lang niya sinasagot dahil nakukulitan siya rito. Wala namang kabuluhan ang dahilan ng pagtawag nito. Gusto lang daw nitong marinig ang boses niya. Ang gusto sana niya ay good news tungkol sa uncle nito, pero puro kakornihan ang itinatawag nito. Nasisiraan na yata ng ulo si Jackson simula ng paglaruan ni Darlene. Muli niyang bulong bago umalis sa kama niya. Habang nag-aagahan,
Muling nakatanggap ng tawag si Honey mula kay Jackson. Hindi niya sana papansinin yun, pero paulit-ulit tong tumatawag at nagtataka na ang pamilya niya kung bakit hindi niya sinasagot. Excuse me lang po. Tumayo siya at bahagyang lumayo sa mga ito bago sagutin ng tawag. Ano na naman bang kailangan mo ngayon, ha? Inis niyang bungad kay Jackson. Relax, honey. Seryoso na to. May family gathering ang Caballes mamayang 4 o'clock sa isa naming private resort sa Batangas. Kailangan ko ng acting girlfriend dahil pupunta si Darlene. Akala ko ba family gathering? Bakit kasama ang ex mo? Kasama sa gathering ang mami ni Darlene na asawa ng tito ko. Isa pa, palaging present si Darlene sa family gatherings ng pamilya namin. Pupunta ka ba? May isang parte sa isip ni Honey na nagsasabing pagkakataonan niya to para makita ang angkan ng mga Caballes. Baka makakuha siya ng lead tungkol sa kinaroroonan ni Don Ernesto. O baka isa ang Don sa Caballes na dadalo. Ayon sa nakalap niyang impormasyon, walang pinapalagpas na gathering ang matanda lalo na sa pamilya nito. Kung papasok siya sa gathering bilang acting girlfriend ni Jackson, walang magdududa sa intensyon niya sa loob. Isa pa, malaya siyang makagagalaw doon dahil hindi naman nakita ni Don Ernesto ang mukha niya noong gabing tinutugis nila to. Fine, sabihin mo sa akin ang address at pupunta ako. Ayaw mo bang magpasundo sa akin? Hindi na, malalaman mo pa kung saan ako nakatira. Magkita na lang tayo ron. Sige, iti-text ko na lang ang address. Saka, pwede bang magbihis ka ng pambabae? Baka kasi pumunta ka ng naka-leather jacket at combat boots. Masisi mo pa ako kapag hindi ka pinapasok ng guard. Oo na, ang daming request ha. Thank you, honey. Hihintayin kita sa main gate. See you later. Saad nito bago putulin ng tawag. Humugot ng malalim na hininga si Honey at iniisip kung ano ang susuotin niya. Wala na siyang bestida sa aparador dahil puro jeans at blouse ang laman niyon. Bumalik siya sa hapagkainan na yun pa rin ang iniisip. Hindi rin nagtagal ay natanggap niya ang message ni Jackson, kalaki pang address ng private resort na may 3 emoji heart pa sa dulo. Timang talaga. Sambit niya sa isip. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak. May problema ba? Nakangiting tanong ng tita Remy niya na may bahid ng pag-aalala. May pupuntahan po kasi ako mamaya. Family gathering daw po ng Caballes. Kailangan ko rin mag-imbestiga ron para sa kasalukuyan kong assignment. Pero kailangan daw po ay babae ang itsura ko. Nag-iisip ako kung anong damit na susuotin ko. Wala naman akong dress sa damitan ko. Nahihiya niyang sabi. Anak, babae ka naman talaga. Hindi mo lang masyadong pinapakita dahil mas komportable ka sa jeans at blouse. Siguro dahil na rin sa trabaho mo bilang pulis kaya hindi ka nagsusuot ng bestida. Kasi tita, hindi ako magaling pumili ng bestida na babagay sa akin. Baka magmukha akong parents na na-late sa PTA meeting. Sabi niya nang maalala ang nangyari noong birthday ni Jackson. Naka-move on na siya sa pangyayaring yon. Pero hanggat maaari, iniiwasan niyang mangyari ulit ang kahihiyang yon. Maraming damit si mami na babagay sa'yo, ate. Collection niya yun para sa'yo. Pero hindi ka naman mahilig sa mga yun. Oras na siguro para magamit mo yun. Sure ako pag suot mo ang isa doon, nasa iyo lahat ng atensyon ng mga bisita ron. Sabi ni Cleo, panganay na anak ni Tita Remy niya. That's right. Ako ang bahala sa iyo, anak. Gagawin kitang pinakamagandang civilian sa gathering na pupuntahan mo. Walang mag-iisip na isa kang pulis. Basta pinuhan mo lang ang kilos mo, ha? Napangiti si Honey. Solve na agad ang problema niya sa susuotin dahil may stepmother siyang supportive na mag-aayos sa kanya. Samantala, pagsapit ng hapon, balisang nag-aabang si Jackson sa may garden entrance ng resort, suot ang crisp polo shirt at dark jeans. Sumulyap siya sa relo. Nasaan na ba yun? Hindi pa yata ako sisiputin ni Honey. Naiinip niyang bulong. Pag-angat niya ng ulo, napanganga siya ng bahagya ng matanawang hinihintay. Naglalakad do palapit sa kanya. Nakasuot ng light blue sundress, malinis ang ayos ng buhok na bahagyang sumasayaw sa hangin. At may kaunting lip gloss ito na nagpapatingkad sa natural na pulang mga labi nito. Ang dating astig at seryosong pulis na Honey Jacinto, ngayon ay parang isang dalagang hindi niya kayang pagtaasan ng boses o kahit titigan ng walang pag-iingat. Napaka-demure nitong tingnan ngayon. Honey? Bulong niya na tanging hangin lamang ang nakaririnig. Parang tumigil ang panigid para kay Jackson. Hindi niya maalis ang tingin sa dalaga. Hindi lang dahil sa ganda nito, kundi sa kakaibang aura nito ngayon na kahit sino ay mapapatitig.
Bawat hakbang nito papalapit, ramdam niya ang malakas na kabog sa dibdib niya. Paano nangyari to? Kailan pa siya naging ganito kaganda? At bakit hindi ko kayang alisin ang mga mata ko sa kanya? Hindi ako ganito kay Darlene noon. Bulong ng isip niya, habang sinusundan ng mga mata ang bawat hakbang ni Honey. Kusang gumalaw ang mga kamay ni Jackson. Hindi niya napigilang ayusin ang pagkakabukas ng polo niya. Mabilis niyang pinadaan ang kamay sa buhok at bahagyang umayos ng tayo, para bang bigla siyang naging conscious sa itsura niya. Habang lumiliit ang distansya nila ni Honey, parang nauupos na rin ang paghinga niya. Pakiramdam niya ay hawak ni Honey ang mundo niya, at kapag hindi siya kumilos, baka mawala ulit ito sa kanya tulad noon. Hindi naman ako late, diba? Tanong ni Honey. Hindi nawawala ang angas sa boses kahit halatang naiilang sa mga titig niya. Honey, ikaw ba yan? Hindi kita nakilala. Akala ko ibang babae. Munti ka na kitang pormahan. Biro ni Jackson na pilit itinatago ang kasalukuyang nararamdaman para sa dalaga. Hindi niya itatanggi na natulala siya. Hindi niya rin itatanggi na sa mga oras na yon, si Honey ang pinakamagandang babae sa buong paligid. At siya ang pinakamaswerteng lalaking kadate nito. Hindi ba ako mukhang parent na lalate sa PTA meeting? Ano bang oras na? Ano ka ba? Hindi. Sobrang ganda mo nga eh. Lalo tuloy ako nabighani sa'yo. Kung ano-ano ang sinasabi mo, oras lang naman ang tinatanong ko. Nakairap nitong sabi. Umihip ang malakas na hangin. Lumipad ang ilang hiblan ng buhok ni Honey sa mukha nito. Walang alinlangan na lumapit si Jackson. At sa maingat na galaw, inilayo niya ang nakaharang na buhok sa pisngi ng dalaga. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila, at kahit isang segundo lang yon, parang bumagal ang mundo sa paligid nila. On time ka, Honey. Hindi ka pa late para muli ako mahalin. At sa pagkakataong to, hindi na ako magiging tanga. Ikaw na ang pipiliin ko. Sabi niya sa malumanay na boses. Tumingin sa paligid si Honey. Waring nagtataka dahil sila lamang ang naroon. Wala si Darlene sa paligid. Bakit sinabi mo agad ang linyang yan? Huwag masyadong excited, Jackson. Baka wala ka nang masabi sa harapan niya mamaya. Napahiya si Jackson pero ngumiti lang siya. Practice lang. Halika na, pumasok na tayo. Wait, don't mention to anyone na isa akong pulis, okay? Oo, saka sasabihan kita kapag nakita ko si Uncle. Good. Akala ko itatago mo siya sa akin eh. Hindi ah. Di ba may deal nga tayo? Ang angkan mo ba walang alam sa pinagagawa ng uncle mo? Hindi ko sila naririnig na pinag-uusapan si Uncle. Baka wala rin silang alam. Okay, sige. Tara na. Yung mission ko muna sa ex mo ang gagampanan ko. Inalalayan niya si Honey sa paglalakad. Para bang instinct na niya ngayon na protektahan ito kahit wala yun sa usapan nila. Pagpasok sa main hall ng resort, agad nilang nakuha ang atensyon ng mga tao at hindi nakaligtas si Darlene sa paningin ni Honey. Nakatayo ito sa tabi ng poolside veranda. Suot ang pulang cocktail dress at may hawak na wine glass. Kumislap ang mga mata nito nang mapansin si Jackson, pero tumalim ang tingin sa kanya. Tila napansin din ni Jackson si Darlene at sinimulan na naman nito ang pag-arte sa harapan ng dating nobya. Marahan siyang hinila ng binata palapit, sabay pulupot ng isang braso sa baywang niya. Nagulat si Honey pero hindi nagpahalata. Tumikhim siya at mahinang bumulong. Huwag mong subukang manamantala, Caballes. Ramdam ko ang taas baba ng kamay mo sa baywang ko. Babarilin kita kapag di ka umayos. Ngumiti si Jackson at bahagyang lumapit sa kanya bago bumulong din. Ang sexy mo kasi, Inspector. Hindi ko mapigilang haplusin ang maliit mong bewang. Saktong-sakto lang sa palad ko. Hindi nagpahalata si Honey na naapektuhan siya sa simpleng paghaplos ni Jackson sa bewang niya. Ngumiti lang siya pabalik, pero yung tipong nakangiti na may halong pagbabanta. Bahagya niyang inilapit ang mukha kay Jackson. Halos magdikit na ang mga labi nila sa liit ng distansya. Alam mo ba na pwedeng kasuhan ng acts of lasciviousness ang ganyan, Mr. Caballes? Natigilan si Jackson, pero halatang nag-e-enjoy sa asaran nila. Article 336 ng Revised Penal Code. Dagdag pa ni Honey. Habang kunwaring tinutulak palayo si Jackson gamit ang isa niyang daliri sa dibdib ng binata. Kahit biro lang, kapag hindi consented, pwede kang makulong. Napakamot sa batok si Jackson habang natatawa. Ngayon lang ako nakatagpo ng babaeng kayang pagsabayin ng ganda, tapang at utak sa isang banat.
Nahuhulog na yata ako sa'yo, Inspector. Paki-inspect naman ng puso ko. Parang wala na yata sa dibdib ko. Kinuha mo na kasi. Pa-cute na sabi ni Jackson. Natawa na lang si Honey, pero isang tikhim ang kumuha sa atensyon nila ni Jackson. Isang ginang ang nasa harapan nila habang nasa gitna sila at pinagtitinginan ng mga tao. Nakaramdam ng hiya si Honey, pero nanatili ang matatag niyang tindig at hindi nagbaba ng tingin sa mapanuring tingin ng ginang. Jackson, pwede mo bang sabihin kung sino tong kasama mo? Tanong ng ginang na may mapanuring tingin. This is Honey, tita. My girlfriend. And Han, this is Tita Medusa. Walang pag-aalinlang ang pakilala ni Jackson sa kanila ng tiyahin nito. Pakiramdam ni Honey ay totoo talaga ang mga lumalabas sa bibig ni Jackson. Natural na natural ang pagsasalita nito na parang proud sa kanya. At hindi lang siya acting girlfriend para dito. Ang galing umarte ha. Bulong niya sa isip. Right, bring her to the table and please lang, huwag kayong maglandian dito. Hindi magandang tingnan. Mind your manners, kiddos. Masungit nitong sabi bago umalis at hindi man lang hinintay na makapagsalita si Honey para batiin to. Tumingin si Honey kay Jackson. Nagtatanong ang mga mata niya. Tila naunawaan naman nito ang gusto niyang malaman. She's Darlene's mother. Don't mind her. Bulong ni Jackson. Nanayo naman ang balahibo ni Honey nang halikan siya ni Jackson sa may itaas ng tenga. Itigil mo nga yan, Jackson. Mahina niyang saway rito. Tumawa naman ito. I'm starting to love the red color. Lalo na kung pisngi mo ang namumula kapag nilalambing kitahan. Binaliwala na lang ni Honey ang mga banat ni Jackson. Marami yata itong baon na linya para maging makatotohanan ang pagpapanggap nila. Nasundan pa ang approach ng kamag-anak ni Jackson kay Honey. Napagod siya sa kasasagot sa tanong ng mga ito tungkol sa relasyon nila ni Jackson. Hindi siya susuong sa isang laban na walang bala, kaya napaghandaan niya ang sagot sa tanong ng mga to. Lahat yata ay napaniwala niya na totoo ang relasyon nila ni Jackson. Habang abala si Jackson sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga kamag-anak, naiwan sandali si Honey sa poolside lounge at kunwaring pinagmamasdan ng tanawin. Pero hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakatitig sa kanya. Hindi nga siya nagkamali. Lumapit si Darlene na may pekeng ngiti sa labi. Hindi kalayuan ay napansin niya ang mga sulyap ng ibang babae sa paligid na parang mga sabik sa chismis at nag-aabang ng eksena. Hindi ko akalain na mahuhulog si Jackson sa isang katulad mo. Simple at walang espesyal na katangian. Panimula ni Darlene sa kunwaring mabait na tono. Ngumiti ng tipid si Honey. Ganun ba? Eh di good for him. Kasi ang simpleng to na walang espesyal na katangian ay hindi siya itinuturing na aso. I don't take him for granted, you know. Ngumisi si Darlene at dumapit palalo sa kanya hanggang halos magkadikit na sila. Alam mo, hindi mo kilala si Jackson. Ako ang mahal niya at hindi ka niya mamahalin ng totoo kailanman. Umangat ang isang kilay ni Honey. Kung ikaw ang mahal niya, bakit kailangan pa niya maghanap ng iba? Ibig sabihin, ikaw ang hindi niya minahal ng totoo, Darlene. Mali ka. Mahal ako ni Jackson. Mabait pa nga ako para hayaan siyang tumikim ng bagong potahe eh. Kapag nagsawa na siya sa'yo, babalik din siya sa akin at maiiwan kang luhaan. Kabahan ka na, dahil nasa akin pa rin ang huling halakhak. Tumawa ng bahagya si Honey. Baka naman ikaw ang dapat kabahan, kasi sa bawat minuto na kasama ako ni Jackson, lalo siyang lumalayo sa'yo at tuluyan na siyang nahuhulog sa akin. Natigilan si Darlene. Halatang nagpipigil ng inis sa buwelta niya. Peke na itong umiti at parang siya ang nangangalay sa ginagawa nitong pagpapanggap. Pero hindi niya inaasahan nang yakapin siya nito. Hindi ako papayag na makuha mong loob ng pamilya ni Jackson. Lalong-lalo na si Jackson, Honey. Akin lang siya at sa akin nang iikot ang mundo niya. Now I get it. Obsessed ka sa atensyon at gusto mong maramdaman na ikaw palagi ang priority ni Jackson. Too bad na invalidate mo ang feelings niya, kaya nawala siya sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, walang-wala ka pa rin kumpara sa akin. Kilala kita, Honey. Ikaw ang dating kasambahay sa Hacienda Cabales at ipapakita ko sa kanila ang kanal mong ugali. Nagulat si Honey nang sumigaw si Darlene. Nagpumiglas ito at inihulog ang sarili sa swimming pool. Nagtangka siyang habulin ng kamay nito, pero yun ang nadat ng eksena ni Jackson at ng buong angkan ng Cabales. Nagmukhang itinulak niya si Darlene sa pool. Darlene!
Sigaw ni Jackson at walang pagdadalawang isip na tumalon sa pool para sagipin si Darlene. Mabilis nitong iniahon ng umiiyak na babae. Ramdam ni Honey ang kirot sa dibdib niya. Parang paulit-ulit siyang sinasaksak ng eksena sa harap niya. Mahigpit na nakayakap si Darlene kay Jackson, habang marahan nitong hinahaplos ang likod ng babae. Stop crying, Darlene. Ligtas ka na. Walang masamang nangyari sa'yo. Malambing na sabi ni Jackson na muling pumunit sa puso ni Honey. Tama si Darlene. Walang-wala talaga siya kumpara dito. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pinipili ni Jackson at hindi may kakailang mahal nito ang babae. Masakit man tanggapin, pero kailangan niyang gawin. Sanay na siyang masaktan. Nagkunwari na lang siyang walang nakita at umaktong normal ang lahat, pero galit na lumapit ang ina ni Darlene sa kanya. Ikaw babae, wala ka talagang pinagbago. Kasambahay ka lamang noon pero ngayon nagmamaganda ka rito. Tinulak mo pa ang anak ko sa pool. Akala mo kung sino ka? Ano bang pinagmamalaki mo ha? Yang damit mo? Kahit anong damit ang isuot mo, hindi mo mabubura kung saan ka nanggaling. Isa ka pa ring basura. Singhal ng ginang. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ramdam ni Honey ang matatalim na tingin ng ilan sa mga to. Ang iba ay halatang nanonood lang at wala talagang pakialam sa nangyayari. Tumikhim siya at kalmadong umiti sa ginang. Mawalang galang na po, ma'am. Una po, wala po akong itinulak. Kung nakatingin po kayo kanina, kusang tumalon ng anak niyo sa pool. Ewan ko po kung anong pumasok sa isip niya para gawin yon. At pinagbintangan mo pa ang anak ko? Ano pag-uugali yan, ha? Sa halip na humingi ka ng sorry, sinisisi mo pa si Darlene. Paano naman po kasi? Hindi siya pumili ng magandang spot. Baka gusto niyo pong silipin ng tubig sa pool kung saan siya tumalon. Hanggang baywang lang po ang lalim niyan. Kung tatayo ang artista mong anak, baka nga mas matangkad pa siya sa tubig. Pero dahil gusto niyang gumawa ng eksena, nagpanggap siyang nalulunod. Kanina po ba nagmana ang anak mo at hindi niya naisip na nagmumukha siyang tanga sa ginawa niya? Balak pa niya akong pagmukhaing masama ay palpak naman ang plot niya. Namula ang ginang. Hindi nito maitatago ang pagkapahiya. May ilan sa angka ni Jackson ang tumawa kaya hindi makapagpigil ang ginang na sampalin siya. Walang modo. Bastos! Naikuyom ni Honey ang dalawang kamay. Handa na siyang bumelta ng salita. Pero natigilan ang lahat sa malakas na boses ni Jackson. Who gave you the permission to hurt my girlfriend, Tita Medusa? You have no right to touch even her single hair. Natigilan si Honey. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ni Jackson at iniwan nitong nakalupagi sa lapag si Darlene. Jackson, ano bang nangyayari sa'yo? Pinagtatanggol mo ang babaeng to na walang pinag-aralan at nagmamaganda lang? Ganyang babae ba ang gusto mong iakyat sa pamilya natin? Iniwan mo si Darlene para lang sa mababang uri ng babae. Binabahiran mo ng masama ang reputasyon ng kabalyes. Galit na singhal ni Medusa bago nito hinila ng marahan patayo ang anak. I don't care about your high society standards. Hindi kailangan ng titulo o yaman para maging mabuting tao. And Honey is 10 times more decent than anyone pretending to be noble here. And what do you mean by that? Sinasabi mo bang nagpapanggap lang ako, ha? Hindi sumagot si Jackson. Lumapit ito kay Honey at nag-aalalang hinaplos ang pisngi niya. Napakisdot siya nang dumampi ang kamay nito sa kumikirot niyang pisngi. Nakita niya ang pagtalim ng tingin nito at muling binalingan si Medusa. Magsasalita pa lang si Jackson nang maunahan ito ng isang boses. Anong kaguluhan to? Bakit ba kayo nagtatalo sa gathering ng pamilya? Wala ba kayong mga respeto? Naalerto ang pakiramdam ni Honey nang makitang dumating si Don Ernesto kasama ang 3 bodyguards. Makahulugan namang tumingin si Jackson sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya bago humarap sa bagong dating na tiyuhin. Pinagtatanggol ko lang ang girlfriend ko sa mga taong walang karapatang maliitin siya, Uncle. Seryosong sagot ni Jackson. Bumaling ang tingin ni Don Ernesto kay Honey. Kumunot ang noon nito na waring kinikilala siya. Pero alam niyang ibang-iba ang itsura niya ngayon kaysa noong gabing tinugis niya ito. Maaaring may CCTV to sa villa nito at binalikan ang mga nangyari noon. Awa ng Diyos ay wala itong naging reaksyon bago tumingin kay Medusa. Kung pinagtatalunan yon tungkol sa reputasyon ng pamilya, matagal nang nasira yon dahil sa kapatid kong pumatol sa isang byuda na may naluluging negosyo. Hindi nagustuhan ni Medusa ang sinabi ni Ernesto kaya bumelta ito. Hindi lang asawa kong sumira sa pangalan ng kabalyes. Dahil nasa harapan namin ngayon ang isang kabalyes
na kung umasta ay parang hindi tinutugis ng mga pulis. Dapat nagtatago ka sa lungga mo, Ernesto, at hindi lumalabas. Baka mamaya bigla ka nalang tamputin ng mga pulis. Baka akala mo'y hindi namin alam ang pinaggagawa mo. Tumalim ang tingin ni Ernesto kay Medusa. Whether I'm wanted or not, I'm still part of Caballes family. Walang magtatraidor sa akin sa angkan ko. Pero may posibilidad na traidorin ako ng katulad mong sampid, Medusa. Ramdam ang tensyon sa paligid. Maging si Jackson ay bahagyang humigpit ang hawak kay Honey. Magsitigil kayo. Mahalagang okasyon to sa pamilya natin, kaya isantabi niyo muna mga personal niyong galit sa isa't isa. Pamamagitan ng isang Ginoo na hindi nalalayo ang edad kay Ernesto. Nagkanika niyang pulasan ng angkan ni Jackson at tinapunan pa si Honey ng masamang tingin ng mag-inang Medusa at Darlene bago umalis. Ayos ka lang ba? Mahinahong tanong ni Jackson sa kanya. Tumango lang si Honey, pero hindi siya mapakali matapos makita si Don Ernesto sa gathering. Hindi niya dapat hayaang makawala ang matanda. Baka mamaya makatakas ulit ito sa radar ng pulisya. Gabi na nang makahanap ng tiyempo si Honey para sandaling lumayo kay Jackson. Nagtungo siya sa gilid ng garden at kinuha niya ang maliit niyang phone na nakatago sa clutch bag. Siniguro muna niyang walang nakatingin bago mabilis na pinindot ang isang secured police line na nakaprogram sa telepono niya. Mabilis namang sumagot ang nasa kabilang linya. Batangas Police Regional Office. This is Captain Rivera. Who's calling? Mahina namang nagsalita si Honey. This is Inspector Honey Jacinto. Undercover operation. Need immediate backup. High value target. Don Ernesto Caballes. Repeat. Don Ernesto Caballes is on site. Roger that, Inspector Jacinto. What's the location? Private resort. Hacienda Caballes perimeter. Western exit is the most vulnerable. Deploy plainclothes units for less attention. We need clean extraction. Mabilis na sabi ni Honey habang nagmamasid pa rin sa paligid. ETA for units, 15 minutes. Standby, Inspector. Copy. I'll keep eyes on the target. Sagot niya bago natapos ang tawag at ibinalik niya ang cellphone sa clutch bag. Naglakad pabalik si Honey sa umpukan ng angkan ni Jackson, pero hinarang siya ng 3 bodyguards ni Don Ernesto. Pawang malalaki ang katawan ng mga to. Naka-black suits at halatang trained sa laban. Sinasabi ko na nga ba at siyang babaeng pulis sa picture na nakalaban ni Najag at War sa villa. Natatandaan din siya ni Boss sa CCTV. At ngayon maniningil kami sa'yo, Miss Officer. Sabi ng isa habang galit na nakatitig kay Honey. Marahil na-recall ni Don Ernesto sa isip ang itsura niya. Akala pa naman niya nakalusot na siya. Wala akong utang na kailangang bayaran sa inyo. Hindi niyo ako kailangang singilin. Sabi niya na kalmado ang boses. Hindi sumagot ang mga lalaki. Sa halip, lumapit ang mga ito at halatang papalibutan siya. Tama ang instinct ni Honey. Pinalibutan nga siya ng 3 at naunang gumalaw ang nasa kanan niya. Mabilis siyang umatras ng isang hakbang para maiwasan ang biglang atake ng bodyguard. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang pulsuhan ng lalaki. Pinaikot ito at itinulak paharap sa iba pa nitong mga kasama. Nataranta ang 2 pang bodyguard, pero bago pa makaporma ang mga ito ay inunahan na niya. Inikot niya ang katawan at isang low sweeping kick ang pinakawalan niya. Tumama yun sa tuhod ng ikalawang lalaki at sinundan pa niya ng uppercut dahilan para matumba to sa sahig. Huwag niyo akong subukan. Hindi niyo gugustuhin umabot pa sa wanted level ang kaso niyo. Babala niya sa huling lalaki. Hindi ito nakinig at mabilis na sumugod, pero alerto si Honey. Sinangga niya ng siko ang suntok nito at mabilis na sinundan ng short jab sa ilalim ng panga. Sapat para mawalan to ng balanse. Sinundan pa niya yun ng sipa sa sikmura na tuluyang nagpatumba sa lalaki. Porke nakadress at sandals ako, minamaliit niyo na ako. Yan tuloy ang nangyari sa inyo. Sermon niya sa mga lalaking nakahandusay sa sahig at namimilipit sa sakit. Ilang sandali lang ay narinig ni Honey ang pagdating ng mga police mobile sa labas ng resort. Wala ka ng takas ngayon, Don Ernesto. Bulong niya bago bumalik sa kumpulan ng angkan ni Jackson. Nakita niya ang takot sa mga babae at pagkaalerto sa mga lalaki nang dumating ang mga pulis. Tumayo naman siya sa unahan para kunin ang atensyon ng mga to. Ma'am, sir, good afternoon. I apologize for the disturbance. Panimula niya sa maotoridad ngunit may respetong tono. I am Police Inspector Honey Jacinto.
PNP Anti-Smuggling Division. This private resort is now subject to lawful police intervention under an active warrant of arrest issued against Don Ernesto Caballes. You are all requested to remain calm and comply as part of official procedure. Halataan ka ba sa itsura ng mga to? Pero sumunod naman. Habang si Jackson ay proud na nakatingin kay Honey na buong tapang na nagsasalita sa harapan ng mga Caballes. Makipag-cooperate po kayo sa aming mga operatiba. Wala pong gagalaw. Wala ring lalabas ng perimeter para sa inyong kaligtasan. Pagkasabi niyo ni Honey, nagsilabasa na ang ilang plainclothes officer at nagsimulang umikot para hanapin si Don Ernesto na nawala sa kumpulan ng buong angkan. Maya-maya ay narinig nila ang sigaw ng matanda habang nakaposas at kinakaladkad ng 2 pulis palabas. Bitiwan niyo ako! Wala kayong karapatan na hawakan ako! Galit nitong sabi habang nagpupumiglas. Don Ernesto Caballes, you are under arrest for the following charges: illegal arms smuggling, falsification of official shipping documents, operations of an underground firearms syndicate, and violation of custom and trade laws. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Pahayag ng isang pulis bago hinila ng mga ito palabas ang matanda. Sumunod si Honey palabas para makapag-report na rin sa superior niya, pero hinabol siya ni Jackson. Honey, sandali lang. Bakit? Tanong niya na nakakunot ang noo. Hindi niya inaasahan ang sunod nitong ginawa. Nakangiti siya nitong niyakap. Hindi isang yakap na parte ng pagpapanggap nila, kundi isang yakap kung saan naramdaman niya ang kapanatagan at proteksyon. Good job, Inspector. I'm proud of you. Bulong ni Jackson at marahang hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Thank you, Jackson. Pero isang tabi muna natin na pagiging acting girlfriend ko May uunahin lang akong importante sa presinto. Sabi niya na hindi nagpadala sa kakaibang yakap nito. Ayaw niyang umasa sa walang kasiguraduhan na pagmamahal, lalo pat pinagmamasdan pa rin sila ni Darlene ngayon. Pinakawalan siya ni Jackson, pero nakangiti pa rin. Okay, let's meet again soon. Masigla nitong sabi na ipinagtaka niya. Napailing na lang si Honey at naguguluhang umalis. Mas dapat niyang unahin ang trabaho kaysa isipin kung anong nakain ni Jackson para maging malambing sa kanya na parang hindi na parte ng pagpapanggap nila. Nang sumunod na araw, pagpasok pa lang ni Honey sa opisina, ay bumungad na sa kanya ang mga nakangiting kasamahan. Inulan siya ng pagbati at palakpak mula sa mga ito. Naroon din ang superior niyang si Superintendent Ramirez at nakangiti nitong ibinigay ang isang papel na may opisyal na seal ng PNP. Ano to, sir? Nagtataka niyang tanong. Dahil sa matagumpay mong operasyon kagabi, nahuli natin si Don Ernesto at nabuwag natin ang sindikato niya. Sa dami ng kasong kinahaharap niya, siguradong habang buhay na siyang makukulong. Sabi nito bago itinuro ang hawak niyang papel. That letter is a promotion recommendation that will be effective immediately. Congratulations, Senior Inspector Honey Jacinto. Anunsyo ng superior niya, kasabay ng palakpakan ng mga kasamahan niya. Nanlaki ang mata ni Honey. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang promosyon niya. Pero masaya siya dahil tumaas ang ranggo niya. Thank you, sir. Thank you, everyone. Masaya niyang sabi. Parang nakalutang sa ulap si Honey sa blessings na natanggap niya. Kaya excited siyang umuwi para ibahagi sa pamilya ang magandang balita. Gusto niyang sorpresahin ng mga ito. Pero siya ang nasorpresa nang makita si Jackson sa salas ng bahay nila. Bihis na bihis ito at may hawak na malaking pumpon ng bulaklak. Curious namang nakatingin dito ang buong pamilya niya. Jackson, bakit narito ka? Nagtataka niyang tanong sa binata. Mabilis naman itong tumayo nang marinig ang boses niya. Mukhang kinakabahan ito kahit na nakangiti. Hi honey, flowers for you. Bati nito sabay abot ng hawak na bulaklak. Tinanggap naman niya yon. Pasensya na kung pumunta ako rito nang walang paalam. Paano mo nalaman ang address namin? Nagtanong ako kay Aling Darla. Mabuti na lang at may komunikasyon pa kayo kaya alam niya kung saan ka nakatira. Hindi kasi ako makatulog pagkatapos ng mga nangyari kagabi. Gusto na ulit kitang makita at makasama. Sana wag mong tanggihan ng panliligaw ko. Ligaw? Manliligaw ka? Oo, sana eh. Nagpaalam na ako sa pamilya mo at pumayag na sila. Ikaw na lang ang hindi. Nahihiya nitong sabi. Ngumiti si Honey sa pamilya niya na matamang nanonood sa kanila ni Jackson. Sa labas lang po kami.
Paalam niya sa mga ito at hinila palabas si Jackson. Jackson, seryoso ka ba o trip mo lang to? Akala ko ba acting girlfriend lang ako? Bakit kailangan mong manligaw? Paano na si Darlene? Nag-usap na kami ni Darlene kagabi pagkatapos mahuli si Uncle Ernesto. Nagkaroon na kami ng closure at tapos na ang lahat sa aming dalawa. Natanggap na niyang hindi na ako babalik sa kanya at humingi rin siya ng sorry sa lahat-lahat ng mga sinabi ng mami niya sa'yo. Maniwala ka man o hindi, ikaw na ngayon ang laman ng puso ko, honey. Mahal kita. Sigurado ako ron. Mahirap man paniwalaan, pero hindi maikakaila na masaya si Honey sa mga narinig mula kay Jackson. Kahit ganoon, hindi agad siya bumigay. Inaamin kong minahal kita nang walang kapantay noon, Jackson. Wala akong hinihiling kundi iparamdam sa'yo na mahal kita, kahit walang kapalit. Pero nasaktan ako nang ipagtabuyan mo ko para lang sa maliit na dahilan. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko para lang malagpasan ng sakit na yon. At ngayon, hindi mo ko masisisi kung mahirap paniwalaan ang pinapakita mong pagmamahal. Sobrang bilis para sa akin nang magbago agad ang nararamdaman mo. Kailan lang tayo ulit nagkita tapos biglang ito? Sinasabi mong mahal mo ko, lalo't kabibreak mo pa lang. Nauunawaan ko, honey. Hindi kita masisisi kung mag-isip ka ng ganyan. Pero ang totoo niyan, hindi kita itinaboy noon dahil ayaw ko sa'yo. Kilala mo ang pamilya namin at isang malaking kahihiyan kung kasambahay ang mamahalin ko. Ayoko masaktan ka kapag nangyari yun. Mas mabuting saktan kita ng maaga kaysa masaktan ka kapag tayo na. Iniisip ko noon na hahantong din tayo sa hiwalayan kung magkakatuluyan tayo. Kaya minabuti kong paalisin ka na lamang at putulin ang ugnayan natin. Mas mabuting hindi na lang ako mahalin mo. Jackson. Honey, hindi ako humihiling ng kahit na ano. Hayaan mo lang na ipakita at iparamdam ko sa'yo na mahal kita. Naantig ang damdamin ni Honey sa sinabi ni Jackson, pero may takot pa rin sa puso niya. Matapang siyang humarap sa mga delikadong misyon, pero naduduwag siyang harapin ang tunay na nararamdaman para kay Jackson. Huminga ng malalim si Honey. Oo at nasaktan siya, pero hindi masama kung bibigyan niya ng pangalawang pagkakataon ang sarili niya na mahalin ang taong mahal niya. Sige, pumapayag na akong ligawan mo. Isang masayang ngiti ang pumaskil sa labi ni Jackson. Tila nakahinga ito ng maluwag sa pagpayag niya. Maraming salamat, honey. Hindi ka ba natatakot sa akin? Mas matapang pa ako sa'yo. Kayang-kaya kitang balian ng buto, alam mo ba yon? Hindi, ang astig mo nga eh. Mas lalo kitang minahal dahil sa pagiging astig mo at marangal na pulis. So, mas gusto mo yung astig kaysa mahinhin? Pareho kong minahal yung honey noon at ngayon. Pero mas minahal ko ang honey ngayon na matapang at puno ng kumpiyansa. Pero mahinhin ka man o astig, alam ng puso kong ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko. At patutunayan ko yun sa'yo mula ngayon. Sige, tingnan natin. Iniisip ni Honey na susuko rin si Jackson sa panliligaw sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na tatagal ng 1 taon ng panliligaw nito. Hindi ito sumuko at hindi pumalya sa pagbisita sa kanya at pagpapadala ng mga regalo. Pakiramdam niya ay siya ang unang susuko sa pagmamatigas na hindi ito sagutin. Gusto na niyang bumigay sa pag-iinarte at gawing opisyal ang relasyon nilang dalawa. Kaarawan ni Jackson, nagtungo si Honey sa Hacienda Caballes para sa gaganaping selebrasyon. Kaagad siyang sinalubong ni Jackson at ipinakilala sa parents nito na kararating lamang galing Italy. Doon na naninirahan ang mga to, pero mas pinili ni Jackson na manirahan sa Pilipinas para i-manage ang hacienda. Mainit ang pagtanggap ng mga to sa kanya at hindi maikakaila na botong-boto sa kanya bilang manugang. Natandaan din siya ng mga ito na naging kasambahay siya dati ng mga ito at anak siya ng dating yaya ni Jackson. Tila nagbago na ng prinsipyo ang mga kabalya sa mataas na standards ng mga ito pagdating sa magiging asawa. Pinahayag din ni Jackson na kung sakaling tututol ang mga magulang at angkan sa kanila, handa itong ipaglaban si Honey at iwan ng pamilyang may baluktot na prinsipyo. Buti na lang at hindi naman umabot sa ganoon. Jackson, may bibigay ako sa'yo. Sabi ni Honey nang mapag-isa sila ni Jackson sa veranda. Hindi ka na dapat nag-abala, Honey. Sapat na sa akin na narito ka sa tabi ko. Para sa'yo naman talaga to. Inilabas ni Honey ang munti niyang regalo para kay Jackson. Yun ang regalong itinago niya sa loob ng ilang taon. Parehong kulay ng papel at ribon na medyo kumupas na ang kulay.
Ito yun. Yung regalo mo ng birthday ko bago ako umalis ng hasyenda, honey. Oo, yan nga. Tinapon mo kasi. Hindi ko yun intensyon. Pinatunayan ko lang kay Darlene na seryoso ako sa kanya. Nagsisi ako noon na sinaktan kita. Paano mo pala nakuha to? Hinanap ko to sa basurahan pagkatapos tayong mag-usap noon, kaya lang hindi ko na nakita. Hindi ko alam na hawak mo pala. Pinahanap ko pa rin to sa mga kasambahay nung umalis ka. Pati basurero, binayaran ko para lang mahanap to. Pero hindi nila nakita. Naantig si Honey sa pinakitang reaksyon ni Jackson. Wala rin siyang ideya na pinahanap nito ang regalo niya. Hindi na banggit ni Aling Darla. Buong akala niya ay itinapon talaga nito ang regalo. Nakita ko yan sa plastik ng basura. Pero hayaan mo na yan. Baka hindi na gumagana ang relo sa loob niyan. Isa na lang yung alaala ng nakaraan. At gusto kong matuldo ka ng nakaraan na yun ngayon. Napansin ni Honey ang kaba sa itsura ni Jackson. Napalunok pa ito habang hinihintay ang sasabihin niya. Jackson, hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Oo, nagkaroon ako ng takot na baka muli akong masaktan. Pero sa ipinakita mong pagmamahal, napawi na yon. Nakabawi ka na. Naisip kong oras na para simulan natin ng bagong yugto sa atin. Anong ibig mo sabihin, Honey? Ibig kong sabihin, mahal kita at sinasagot na kita, Jackson. Kulang na lamang ay tumalon sa tuwa ang binata nang marinig ang sinabi niya. Speechless ito at tanging nagawa na lamang ay yakapin siya at halikan sa labi. I love you, Hon. Maikling sabi ni Jackson bago siya muling halikan. Napangiti si Honey at masuyong tinugon ang halik ng lalaking hindi nawala sa puso niya. Ang una at huli niyang mamahalin. Nasaktan man siya ng pagmamahal na yon, pero hindi siya nagsisisi na ito pa rin ang pinili niya ngayon. Dahil kung hindi siya nasaktan, hindi siya matututong pahalagahan ng sarili niya at hindi siya magiging matapang. Naghiwalay man sila ng ilang taon, pinagtagpo naman sila ng pagkakataon para sa panibagong pag-ibig na pagsasaluhan nila. Second chance really matters when two hearts are brave enough to forgive the past and fight for a future together. At sisimulan na nilang buuin ang kinabukasan ng magkasama at puno ng pagmamahal. Makalipas ang 6 na buwan, nagpa siyang magpakasal sina Honey at Jackson. Isang garden wedding ang naganap sa Hacienda Cabales. At hindi pa nakakalipas ang 2 buwan simula nang matapos ang kasal, nabuo na ang kanilang panganay. Kahit buntis, hindi pa rin tumitigil sa trabaho si Honey. Pero hindi na siya tumatanggap ng mga delikadong misyon. Si Jackson naman ay namamahala pa rin sa Hacienda Cabales, pero mas naging inspired ito sa pagpapalago ng negosyo para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. They've been through pain, distance, and unexpected reunions. But in the end, love still won. And now, forever begins. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.